tumamay sa amin. Lubin mo nawa na dumulog kami sa Kanya sa lahat ng aming pangangailangan. Amen. Amen. Pagtatalaga ng sarili sa ating ina ng laging saklolo. Kalinisan Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina ng Santa Iglesia, Ikaw ang amin ding ina ng laging handang sumaklolo sa amin. Taglay ang mga pusong lipos ng pag-ibig sa iyo. Itinatalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinisan puso upang kami ay maging tapat mong mga anak. Ihingi mo kami ng tunay na pagsisisi sa aming mga kasalanan at katapatan sa aming mga ipinangako nang kami ay binyagan. Itinatalaga namin sa iyo ang aming puso't kaluluwa upang lagi naming sundin ang kalooban ng aming Ama sa langit. Itinatalaga namin sa iyo ang aming buhay upang lalo naming mahalin ang Diyos at mabuhay kami hindi para sa aming sarili, kundi para kay Kristong iyong anak at upang siya'y aming makita at paglingkuran sa aming kapwa. Sa abang pagtatalaga na ito, pinakamamahal na ina ng laging saklolo, ipinangangako namin na ang aming buhay ay itutulad namin sa iyo, ikaw na pinakaganap na Kristiyano, upang matapos naming maitalaga sa iyo ang aming sarili sa buhay at kamatayan, ay makapiling kami ng iyong anak magpakailanman. Amen. Magsitayo pong lahat at ating awitin ang Birheng Mahal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pahikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa po ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay nagsisimula ang ating patuloy na paghahanda upang buksan ang ating kalooban para sa Panginoon, para sa isa't isa. Ngayon pong Miyerkules ng Abo ay ibabalik natin sa Panginoon ang ating puso at ang ating buhay. At sa pamamagitan nito ay patuloy nating papanibaguhin ang ating pagmamahal sa Kanya at sa ating kapwa.
Tumahimik po tayo ng ilang sandali at sa katahimikan po ay ihanda natin ang ating kalooban. Pagsisihan natin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan, at humingi tayo ng awa at patawad sa ating Panginoon. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo. Sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tao sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trompeta ay hipan ninyo sa ibabaw ng bundok ng Sion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo at manalangin ng ganito, mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kamay hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa kanyang mga salita. Salamat sa Diyos. Buon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Buon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway.
kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harap ay huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghari. Na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat
Sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos sa Kanyang mga salita. Salamat, salamat sa Diyos. Wika ng Panginoon sa atin, isang bagong kautusan. Ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan sana kayo. Kung paanong inibig ko kayo, sana'y gayon din sa inyo. Kayo'y makikilala ng lahat, mga tapat kong alagad. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagkamaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin ka, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukan daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno ka, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko na sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, pinupuri ka namin, pinupuri ka namin, Panginoon Jesus.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, mukhang gising po naman kayo, ano? Aba, marami na ang may krus, marami na ang may abos sa noo. Naalaala ko tuloy noong seminarista pa ako. Kasi may nagpapakrus. Sabi niya, Brother, wag mong lalakhan ha, maliit lang. Ay, lalo kung nilakihan. Tapos, minsan naman, nalito. Akala siguro ikomunyon. Paglapit sa akin, aba, inilabas ang dila. Ay parang komunyon. Gusto ko sanang lagyan ng abo, kaya lang ay baka naman sabihin madumi. O baka naman meron din sa atin, titingnan muna, o sino ba yung nagbibigay ng abo? Ayaw ko kay sister, parang mukhang masungit. Doon ako kay brother. Bata pa, gwapo. Mga ginagawa po natin ito kapag Miyerkules ng abo. Maraming mga kung ano-ano. Pero ano nga po talaga ang kahulugan ng araw na ito? Ano nga ba ang dahilan bakit ito ay isang espesyal na araw para sa atin at para tayo'y nagpapalagay sa ating noo ng abo? Ngayon pong araw na ito ay sinisimulan natin ang 40 araw. 40 araw na kung saan ay tinatawag tayo ng Panginoon. Psst, psst. Sinusutsutan tayo ng Panginoon. Bumalik ka naman sa akin. Kinakalabi tayo ng Panginoon. Ang puso mo, sana ibigay mo sa akin. Kaya po ang 40 araw na ito is a call to repentance. Pagsisisi. Dahil sa ating mga pagkukulang, dahil sa mga nagawa nating kasalanan, kumbaga, inilayo natin ang puso natin sa Panginoon. Inilayo natin ang ating kalooban sa Kanya. Kaya, this day and the 40 days is a reminder to us. Nagdito lang ang Panginoon. Naghihintay sa'yo, naghihintay sa akin, naghihintay sa ating lahat. Kaya po, sa pagkakataon na ito ay palagay ko may isa tayong batayang gagawin. Balikan natin ang ating buhay. Babalikan natin ang mga nangyari sa ating sarili. Babalikan natin ang mga ginawa natin nitong nakaraan. Babalikan din natin ang kahit na anong mga salita na ating binitawan. So para pong simple, parang mag-retreat tayo. Retreat, ibig sabihin uurong, di ba? Hindi uurong na parang takot lang, kundi uurong dahil nililingon natin ano nga ba ang klase ng buhay meron tayo. Sa ating buhay pamilya, paano nga ba ako naging tatay? Paano nga ba akong naging nanay? Paano nga ba ako naging anak? O sa mga kaibigan, anong klaseng kaibigan ako? Sa trabaho, anong klase akong kamanggagawa? Ang lahat ng ito ay babalikan natin. At sa pagbalik natin ay titingnan natin saan tayo nagkulang, saan hindi naging sapat, saan inilayo natin ang ating kalooban sa Panginoon at sa isa't isa. Kaya po, ito ay isang napakalaking imbitasyon sa ating lahat. Muli, tayo ay tumalikod sa Panginoon, humarap tayong muli sa Kanya. Humaharap tayo dahil binibigyan natin siya muli ng puwang sa ating buhay.
The times when we have turned ourselves away from Him, now is the moment to embrace Him back again. And we are given 40 days. Mahabang panahon na alam nating naghihintay ang Panginoon. Kaya po, sana we seize this moment. I-grab natin ang pagkakataon na ito. At bukod po dito, iniimbitahan din, o kasama nito, iniimbitahan din tayo kasi kalimitan po yung mga personal nating pagkukulang. Tama po yun. Pero meron din pong tinatawag na social sins. Kasalanang panlipunan. Lahat po tayo, hindi tayo mabubuhay sa ating sarili lamang. Lahat tayo, hindi tayo mabubuhay sa ating maliit na pamilya lamang. Lahat tayo ay bahagi ng sambayanan ng Diyos, ng simbahan, at bahagi ng sambayan ng Pilipino. Then, kumusta ba ang ating pagiging Pilipinong Kristiyano? Kumusta ba ang ating pagiging Pilipinong Katoliko? Baka simba ako ng simba at tama naman po yun, maganda yun. Pero wala naman akong pakialam sa nangyayari sa aking kapwa sa labas. Sabi nga po sa Ebanghelyo ngayon, may 3 practices, gawain. Pagdadasal, pag-aayuno, at paggawa ng mabuti sa kapwa. Almsgiving. Sabi nga po ni Pope Francis, baka naman ayuno kayo ng ayuno. Ibig sabihin, hindi kumakain. O paborito kong tsokolate, hindi ako kakain ngayong buong Kwaresma. Maganda, ano po? Kasi nga, sakripisyo. Pero gusto lamang naman palang pumayat para hindi na pumunta kay Belo, ay ibang usapin naman po yon. Pansarili pa rin. Sabi ni Pope Francis ay, hindi. Dahil ikaw ay nagpa-fast, nagugutom, sana ay maramdaman mo ang gutom ng iyong kapwa. Sana ay ang natipid mo dahil hindi ka gumawa o kumain ng paborito mong tsokolate ay ito ay pwede mong gawing ibahagi sa alam mong nangangailangan. So that the fasting is connected with almsgiving. The fasting which is para sa sarili ay hindi lamang paloob, kundi palabas din, papunta sa kapwa-tao. At ito ibig ko ding sabihin ng yung mga ginagawa natin ay mayroong implikasyon sa ating komunidad, sa ating lipunan. Kaya nga po, nandoon yung kasalanang panlipunan, social sins. Baka naman tayo'y pumapalakpak pa habang marami na ang pinatay. 22,000 to 27,000 dahil drugs, tokhang. Tuwang-tuwa tayo kapag nirehabilitate ang Boracay, nirehabilitate ang Manila Bay. Ay bakit ayaw nating pumayag na rehabilitate ang tao? Wala tayong may pag-asa ang Manila Bay na ayusin. Bakit hindi tayo naniniwala na maaayos ang tao? Kaya po siguro ito yung sinasabi kong mga desisyon natin sa buhay na mayroong panglipunang implikasyon. And as social beings, we are socially responsible. Our faith is telling us, ang pananampalataya natin ay sinasabi sa atin na huwag naman nating isara ang ating tainga at ang ating mata sa ating kapwa. Dahil kung ano man ang gawin mo sa iyong kapatid, ginagawa mo yan sa akin, sabi ng Panginoon.
Kaya po, ngayong panahon ng Kwaresma, susuriin natin ang ating sarili. Anong klaseng buhay tayo meron? At sana po, yakaping muli natin ang Panginoon. Yakaping muli natin ang isa't isa. Nagpakrus tayo, ipinapaalaala sa atin na tayo ay nalulumbay sa ating mga pagkukulang. Hayaan nating itaas tayong muli ng Panginoon upang tayo mismo ang magiging mabuting balita sa ating pamilya, sa ating kapwa, sa ating bayan. God bless. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ng kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginaganap namin ang paghahaing ito bilang maringal na pasimula sa 40 araw na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay nakapagpapadalisay nawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, muspos na dulhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaigaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang kaloob sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay puri-galing, sarili ay inihain, ilang pagkaitinumi, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, Jesse na aming Obispo, ng Tanang Kaparian, mga relihiyoso-relihiyosa at laikong naglilingkod sa iyo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Puno po ng pagtitiwala sa ating mapagmahal na Ama, sama-sama nating awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating kapatid na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol noon at sinasabi mo sa aming lahat na narito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyo. At sumayo rin. Ngayon po ay magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang kordero ng Diyos, narito ang ating Panginoong si Jesus. Iniaalay niya ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan at nag-aanyaya rin siya na iaalay natin ang ating buhay para sa ating kapwa. Kaya't mapapalad tayong inaanyayahan sa piging na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kabilo ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabilo ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabilo ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabilo ng lahat, pinatawad mo ako. Sa kabilo ng lahat, yayakapin mo pa rin ako. Sa kabilo ng lahat, aakayin mo pa rin ako. Sa kabilo ng lahat, buhay mo'y inalay mo. Sa kabilo ng lahat, pinatawad mo ako. Pinatawad mo ako. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahiligid? Mayroon ka bang nababati? Bugtong anak, hindi niya ibinagkait. Nagdaos sa mundo, nagdusa, tumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Ilang Diyos kay buti mo, sa isang tulad ko, masuway sa utos mo. Di man pansin, laki ng pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito
at dulot niya'y bagong lakas. Tapat sa mga kung ako'y sasamahan niya sa tuwing na landas. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. May puno ng dilim o ligali, hindi ako mangangamba. Tungkol mo't pamalo ang siyang gagabay sa'kin at sasanggalang tuwina. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako makukulang. Ako ay kanyang pinagpapahinga sa mainam niyang pastulan. Magsilod po ang lahat at ating idalangin ang panalangin para sa mga may sakit. Manahimik sandali at alalahanin ang mga may sakit na nais ipanalangin. Panginoong Hesukristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magiling mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal naming may sakit. Ipagkaloob mo sa kanila na labis na nahihirapan dahil sa dinaranas nilang mga sakit at karamdaman ang iyong mapaghilom na lakas at kalinga. Ibalik mo sa kanila ang kalusugan ng katawan at kaluluwa upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo at sa kapwa. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Magsitayo po na ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan ng kagutumang kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain tayo ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Hindi po dito matatapos ang ating misa. Ipagpapatuloy po natin ito sa ating paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Salamat sa Diyos.